Ang posisyon na applyan ko dito ay sa warehousing, receiving and shipping. So yan ang ating posisyon na in-applyan. Meron na natapos na yung preliminary interview ko through phone call, at nabanggit nga ng kausap ko ang per hour daw dito ay nasa $22 per hour. Good morning kabayan. Ito, nagbabalik na naman tayo sa ating pag-a-apply ng trabaho serye kabayan dito sa Canada. Well, lamig palamig na talaga. Ngayon nasa ano ngayon? 8 degrees. Single digit na yung temperature. Siguro tataka kayo kasi doon sa huling in-upload ko, natanggap na nga ako sa trabaho, So siguro nagtataka kayo bakit andito na naman ako sa pag-apply uli. Yes, tama yan kabayan. Natanggap na nga ako dun sa trabaho. Katunayan yan, next week mag-uumpisa na ako dun, Pero siguro nabanggit ko naman na na yung employer na yon ay hindi sila makakatulong sa akin. Hindi na ako matutulungan sa pag-a-apply nga ng PR application, So sabi ko, sige lang, tsagain ko muna ito habang maghahanap muna ako ng tamang employer. So ito na nga yun. Meron akong interview ngayon. Halos magkalapit lang to dun sa employer na ko, yung kumpanyang papasukan ko. Dun sa kabilang naman sila, sa kabilang kalye. So ito yung ito yung kumpanya na mag-interview sa akin. Where Isco. Dito pala yung receiving nila, malayo din dito, mula dun sa bus stop papunta rito siguro nasa 500 meters din. Medyo napaaga aking dating, alas 9 pa yung yung appointment ng interview. So yun na nga, agay na nabanggit ko, dahil nga hindi makakatulong yung kumpanya na nag-hire sa akin sa aking PR application, lalong lalo na dun sa tinatarget ko kasi yung RCIP pathway, ibig sabihin na RCIP ay Rural Community Immigration Pathway, isang programa na inunomina tayo ng, kagaya nito sa Sudbury, Ontario, inunomini tayo nila ng employer para sa PR application, para sa PR pathway natin, So ito, naghahanap pa rin ako kabayan ng tamang kumpanya na makakatulong sa akin. Yung isang kumpanya ba na willing at designated employer. Kasi ni-research ko na ito kabayan. Ang employer na to ay isang designated employer sa Sudbury RCIP. Okay? So yun ang talagang tinatarget ko, yung mga designated employer. Kasi sayang yung oras kabayan at panahon, magtatrabaho ka lang sa isang kumpanya na hindi naman designated, hindi makakatulong,
hindi available yung LMIA, sa mga ganyang bagay, so useless lang. Ang posisyon na applyan ko dito ay sa warehousing, receiving and shipping. So yan ang ating posisyon na in-applyan. Meron na natapos na yung preliminary interview ko through phone call, at nabanggit nga ng kausap ko ang per hour daw dito ay nasa $22 per hour. Hindi na masama, pwede na, di ba? Pwede na yun. 22 hours per dollar, $22 per hour times 40. Oh, times 40 ang kabayan kung sa Pilipinas. Okay, so hanggang dito na lang muna, at i-update kita kung anong balita mamaya pagkatapos ng aking interview. Okay, may picture pa. Ay, malamig na kabayan, sobrang lamig. Single digit. Bihira, September pa lang. Malamig na. Ayun, natapos din ang interview. Kukwento ko sa mamaya konti yung yung pinag-usapan namin. So ito yung office nila, ano? Yan ang office. Yan ang production line. Yan ang production line nila. Pumunta ako dyan kanina. Nag short tour kami ng warehouse manager. So kahit hindi pa hired kahit wala pang confirmation na hired, meron ng quick tour. Pinakita sa akin yung kanilang workshop, warehouse. Kasi yung kumpanya na to, sila nagsusupply ng mga malalaking equipment sa mining. So ito, pauwi na ako. Natapos na yung interview. Kukwento ko sa inyo kung ano yung... Madali lang naman yung interview. Madali lang. Napakadali lang yung interview. Dalawa nag-interview sa akin. Yung warehouse supervisor, warehouse manager, at saka yung saka yung tawag dito, yung manager mismo ng company. So mababait naman sila. Hinto muna tayo, kukwento ko yung mga interview. Yung interview saglit lang eh. Siguro wala pang 20 minutes or 30 minutes, wala pa. Saglit lang, dalawa sila ng interview sa akin. Yun nga, napaka-basic lang yung tanong. Lahat naman nasagot ko. Kung anong ginagawa ko sa warehouse, kung gumagamit ba ako ng mga machine o mga electric machine kagaya ng forklift, electric pump truck, kung gumagamit ba ako sa ganun, kung nagbubuhat ba ako ng mga mabibigat, kung may inutos sa'yo, anong mga i-prioritize mo. So ganun yung mga tanungan, so napakadali lang yung mga tanong, at sana nasatisfied sila sa aking mga sagot. At syempre meron ding mga personal na mga karakter na tanong, kagaya ng madali ka bang, okay lang ba sa'yo, madali ka bang pakisamahan, anong ugali mo, mga ganun, yung mga ganung tanungan. Mga madali lang naman yung mga tanong.
At saka ito, kaganahan nito ay ano nga sila, designated employer. Medyo nagulat lang ako kasi doon sa Sudbury RCIP, ibang pangalan nila doon eh. Parang career, parang ganun. Nung kinlik ko na redirect ako dito sa WARE Mining Engineering Company. Gumagawa sila ng mga malalaking equipment, mga gamit sa mining, kagaya ng mga malalaking bucket na ginagamit sa mining dito sa Sudbury, ano. So ayun, sabi ko kung kaya tinanong ko kung kailan malaman, sabi na siguro mga as soon as possible tatawag yung hiring team, kasi dito walang hiring team dito eh. Operation kasi, operation to, andito yung planta nila. So yeah, hintay lang ng tawag. Malamang magkakaroon ng overlapping kasi next week mag-umpisa na ako dun sa Manitoulin Transport, ngayong Lunes mag-uumpisa na ako. Siguro habang wala pang tawag, papasok muna ako. Siguro baka papasok lang ako ng ilang araw, tapos dito papasok na ako siguro kung tawagan nila. Sabi ko naman kasi as soon as pag tumawag sila, anytime pwede ako mag-join. Ang problema lang dito, sinabi ko sir, transportation ang isa sa mga problema ko. Kapag masyadong maaga ang timing ng ship, yan ang problema ko. Wala akong sasakyan, sabi ko, tapos nagbabas na ako masyadong maaga kapag ganun. So kapag medyo later yung ship, kapag medyo tanghali na, ayun, pwede sa akin. So sana kabayan, sana positive yung result, kasi tutulong sila sa sa mga aplikante nila para maging PR. Katunayan nga, may sinabi sila na meron silang tinulungan at bago lang daw na PR, So magandang sign yun, kasi matutulungan tayo para maging PR. Yun naman talagang yun naman ang bawat Pilipino dito sa Canada, yun naman talagang tinatarget na maging PR. Sino bang hindi gusto na maging PR, So yun lang kabayan. So itong company na sa likod ko, Komatsu Company, yung malaking alam mo yun, malaking equipment sa na ginagamit sa mining, Komatsu. So hanggang dito na lang kabayan. This is Dads from Dads Info TV. See you soon. Shukran.